akin pong ituturo sa inyo yung relationship and partnership. Relationship. Tuturo ko po yan about relationship and then susundong ko naman po ng about partnership. To begin with, Matthew 4:19. Matthew 4:19, Jesus called out to them and said, tinawag daw ng Panginoon itong mga disciple, mga tagasunod niya, at sinabi niya, come and follow me. Come, relationship. Come, lumapit kayo sa akin. Tinatawag niya ang marami, hindi lang ikaw, na lumapit for a relationship. Yes, sino rito ang may relasyon na sa Panginoon? Amen. Born again ka ng totoo? Amen. Hindi po doon natatapos. Come and follow me. Relationship, partnership. Follow me. Relationship, sumunod ka sa akin. Bilang tayo ay may relasyon. And I will transform you into man who catch people for God. Sumunod ka sa akin, lumapit ka sa akin, sumunod ka sa akin, as a forming relationship. And then, sabi ni Lord, I will transform you. Partnership na po ito. Relationship into partnership, into men. Kapartner ko kayo, catching people. Bringing people to heaven. Kapartner ko kayo dito sa lupa. Catching people, I will transform you. Hindi mo kayang baguhin ang kapwa mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang linaw, I will transform you into men who catch people for God. Tinutukoy niya rito, yung una niyang pinili, si James. At ito pong si Peter. Mamaya makikita po natin. Relationship and partnership. Kung tayo may relasyon na sa Panginoon, let's continue to a greater intimacy. Pero hindi po doon natatapos. Tayo po'y kapartner ni Christ. Tinuro ko sa inyo yung body. Tayo ay parts of the body. Si Christ ang head. Naituro ko na po yan sa inyo. And everyone has a function as a body of Christ. In the body of Christ. So again, the relationship with God should lead to partnership. Maboborn again ka, ikaw ay magkakaroon ng bagong buhay kay Kristo, relationship. Magiging tunay kang anak ng Diyos, pero hindi natatapos dyan. Ang gusto ng Panginoon, kagaya ng mag-asawa, they come into a relationship, pero partners in the business, partner in the ministry. Tama po ba, kagaya ko, asawa ko? We are partner in the ministry. We are partner. Kaya lang sa business, di na po ako masyadong in. Kasi na-develop ko, na-train ko na po siya. Bago ko po siya iniwan, training po muna, pinatrain po ng Lord. Iniwan ko po 4 na pwesto plus boutique for the glory of God. Hindi po ako nag-alala. Kasi duplication of yourself. Yan po ang tama. Yan si Lord. Mark 1:17. So relationship with God should lead to partnership. Sisimula ka ma-born again, pero yes, may relasyon ka as being your Lord and Savior and Healer and everything in your life. Pero hindi doon natatapos. Partnership, we are now in the kingdom of God here on earth. Tayo may tinanggap na Great Commission. Hindi lang ang mga pastor. Every one of us, tinuro ko na yun sa inyo, Matthew 28:19-20. Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded you to do. Bago umalis si Christ, naituro ko na po yan sa inyo. Yung Great Commission. Mark 1:17, basahin natin sa Tagalog. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Makikipagrelasyon ako sa inyo, sumunod kayo sa akin. Patunay na you are connected. Sumunod kayo. Gagawin ko kayo. Makipartner kayo sa akin.
May mission ako sa lupa. At sino man makikipartner at makikiconnect sa akin, you must be my ambassador. Sino na natutuwa na ikaw ay ambassador, na ituro ko na ito sa inyo. Ambassador, ipipresent mo si Lord as King. Ipipresent mo through the way you dress up, the way you speak, the way you think. Ang ating pong example is Jesus Christ. And we are His ambassador here on earth. Amen. Sino yung mga ambassador ni Lord bilang anak ng Diyos? Palakpakan mo si Lord. Even sa pananamit mo, sa pananalita mo, sa pag-iisip mo, iba ang godly perspective. Ibang opinion mo, ibang opinion ni Lord. His ways is higher than our ways. His thought is higher than our thoughts. Amen? So, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. John 15:16. Ito yung maganda. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ever since, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, may maganda ng plano ang Lord sa'yo. The best is yet to come. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Marami pa siyang ipapakita at patutunayan sa'yo. Sabi mo sa isang gusto mong sabihan, marami pa siyang patutunayan sa'yo. Magtiwala ka sa Kanya. Yan ang ating magandang relasyon sa Panginoon. Kagaya ng may mga asawa, maraming pinatutunayan ang ating mga asawa sa atin. Kung anong ipinangako nila, mamahalin kita. O, di ba? May pinatutunayan. Higit ang ating Diyos. Marami siyang gustong patunayan sa iyo at sa akin. Pumalakpak na nagsasabing, marami pang gustong patunayan ng Lord. Patutunayan niya sa iyo, siya ay healer pag ikaw ay may sakit. Siya ay provider pag ikaw may kailangan. Siya ay comforter pag kailangan mo ng comfort. Pag wala kang kasama, sasabihin niya sa iyo, here I am, narito ako. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan, ipababay. Ano bang kailangan mo? Napaka-imposible ang kailangan ko. Patutunayan ni Lord, walang imposible sa Kanya. He can perform, He can do. He work in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Job chapter 5. Hindi kayong pumili sa akin from the very start. Kilos ni Holy Spirit. The reason why na born again tayo. Somebody share the word, the salvation. Wala tayong pagmamalaki dyan. Si Lord talaga yan. Hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Para, eto na po, relationship, partnership, may pinapagawa si Lord. Humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Ang ganda ng partnership eh. Ang ganda ng relationship eh. Sumunod ka lang sa akin, sabi ni Lord. Higit pa sa alam mo, ang alam ko. Higit pa sa ginugusto mo, ang gusto ko para sa'yo. Higit na maganda, ang gusto ko para sa'yo. Kaya sabi ni Lord, humingi kayo. Ibibigay ko. Pero, ang sinasabi niya, akong pumili sa inyo, hindi kayo. Kailangan yung mamunga. At yung bunga, kailangan manatili. Yung dinadala nyo sa Panginoon na aalagaan. Kung wala ka pang nadadala, you need to. Magkaroon ka ng bunga. Hello? At yung bunga mo, paalagaan mo, ikaw mismo mag-alaga. Manatili. May pangako si Lord. Anong pangako niya? Sa mga mananatili yung siyam na bunga ng Banal na Espiritu. Titigan nyo, basahin natin, i-meditate natin. Kapag daw ginawa natin at tayo nanatili sa Panginoon, nakikita sa atin yung bunga, si Holy Spirit ang nagpo-produce nung siyam na bunga. Si Holy Spirit, hindi ka. He's the one who transformed. Binasa natin kanina sa Book of Mark. Sabi ni Lord, pag yan ang nangyari, akong pumili, maniwala kayo. Akong pumili sa inyo, maging mapagpasalamat kayo. Akong pumili sa inyo, magandang din sa inyo ko sa inyo. Akong pumili sa inyo, hindi ko kayo ipapahamak. Sino pumili sa atin? Ang Diyos ay mabuti. Kung ikaw, bilang magulang, kung may problema ang anak mo, to the rest ko kay kakagad.
Hindi pa lumalaki, nariyan pa lang, instant pa lang, pinaghahanda mo na ng future. Higit ang ating sa Ama sa langit, may maganda siyang inihanda sa iyo at sa akin. Kailangan mong maniwala, akong pumili sa inyo, pero kailangan ko kayong gamitin. Dahil ito makakabuti sa inyo. Kayo'y mamunga ng bungang mananatili. Sa ganoon, anuman, ito ang maganda. Basa po natin. Anuman ang hingin nyo sa Ama, sa pangalan ko. Wow. Sabihin natin, wow. Wow. Anuman. Paano kaya, apo ko lang yun umiyak. Parang okay na, paano kaya tayo kay Lord? Di ba? Apo ko yun umiiyak. Bakit pinaiyak? Parang gayon Paano kaya tayo, pagka tayo na yung umiiyak, ano kaya nararamdaman ng ating Ama sa langit? Inano nyo yung anak ko? Apo ko yung umiiyak, parang, ba't kaya? Tayo kaya, yung relationship natin sa Ama, pag ikaw ay umiiyak, ikaw ay nasasaktan, ikaw ay may problema, di ba? Higit pa yan sa pinakamabait na magulang sa mundo, ang ating Ama. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga binigyan na example mga ama at ina Kaya tayong ama na magpakita ng magandang halimbawa dahil nire-represent mong Ama sa langit. Bilang ama. Para malaman nila, totoo, ang Diyos ay mapagmahal dahil itong tatay ko nga Ibang magmahal ang nanay ko, di ba? Sa ganoon, anuman ang hininyo sa Ama sa pangalan ko. Hingi tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. At ito ang kailangan mong maunawaan. Hindi siya magkakait ng makakabuti para sa iyo. Inihanda niya ng lahat bago ka pa humingi. Sabi ko po, inihanda niya na lahat bago ka pa nangailangan. Kung ang mga magulang sa lupa ay naghahanda ng ipamamana, higit ang ating Diyos. Sa lupa hanggang langit. And we are chosen for walking and working with God. Pinili ka ni Lord to walk and to work with Him. Hello? Are we walking with God? Next question, are we working with Him? Tayo yung kanyang ambassador, tayo yung kanyang workmanship, tayo yung kanyang partner. Kung paano ako nagpakasal sa asawa ko, partner in the ministry, partner in the business, di na lang alam ako masyado. Wala na po akong alam. Pag tinanong niya ako ng presyo ng bigas, hindi ko na po alam. Kung alin ang malagkit at alin ang matigas, hindi ko po alam. Pero partner po kami, siya po ang head of the family. Nagsasuggest ako, pero siya po masusunod. Head of the family. Pero sa church, ako po ang senior pastor. Partner in the ministry kami. Ganon din sa ating Diyos. Siya ang ating Ama, tayo kanyang anak. Ano man meron siya para sa iyo at sa akin. Hindi lang para sa lupa hanggang langit. Palakpakan natin ating Diyos. And so we are chosen for walking and working with God. Tanggap po ba natin yon? Tanggap ba natin for relationship and partnership? Amen? Number 1, relationship. Pag sinabi relationship, walking with God. And God wants a relationship with us. Yun ang maganda. As a child of God. Tayo po, ang kinigreate ng Lord ay intimacy. Pumayag ka na. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sabi na ito po yung simula. Nung papasukin natin, paghariin natin ang Lord. Siya muna'y kumatok. At nung pagbuksan mo, siya'y nanahan na dyan. Revelation 3:20, I stand at the door and knock. Si Lord hindi basta-basta, hindi po siya namimilit. Hindi po siya namimilit. I stand at the door and knock. Kumakatok siya. Hindi siya namimilit. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Mag-decide, kalayaang pumili. Sa pagkain and everything, yan ang Diyos natin Pero see to it, gagamitin mong wisdom for you to have a good health, good relationship. Giingat po tayo. So ito po yung simula relationship. I stand at the door and knock. Yun ang simula ng relasyon Parang mandiligaw ba? Di ba?
Uy, kinikilig yata rito ang mga nililigawan. Si Lord ganyan. Kumatok muna siya. If you hear my voice and open the door of your heart, I will come in. Kung may mga bago, welcome po mga bago, mga visitors natin, mga bisita natin, welcome. Welcome. Mga VIP. If you hear my voice and open the door, binuksan nyo ang pintuan ng inyong puso, sabi ni Lord, ako'y papasok. I will come in. Relationship. And we will share a meal together as friends. Wow! Wow! Bilang kaibigan, di kaaway. Yes, we are a child of God and still we are a friend of God. Ganda bang balita ayon? Sino rito yung binuksan niya na ang puso niya at pinapasok si Lord as Lord and Savior? Sino ang hindi pa? Kailangan mong gawin niya. Revelation 20, kumakatok siya sa pinto na yung puso. Somebody here, meron ba sa online? Na hindi pa pinagbubuksan si Lord bilang Lord and Savior, you need to open your heart. Amen? So yan po yung nagsimula ang relasyon. Nung siya'y kumatok, at siya'y pinagbuksan mo, at siya'y pinapasok mo, at tinanggap mo as Lord and Savior. Sino rito yung pinagbuksan na si Lord at naghahari na sa iyo si Jesus Christ? Pumalakpak sa Panginoon. Amen, Lord. So doon nagsimula, accepting Christ as our Lord and personal Savior is the first step in the journey He wants us to experience. Life will never be the same when we start walking with Him. Totoo po yun. Ang buhay ko'y naging mas maganda. Nung ako'y nandun sa negosyo, lahat na lang, pagiging managerial ay na for the glory of God sa network, sa tawag dito, direct selling. Manager ng Natasha, manager ng Boardwalk, manager ng Avon, manager. Kaya po ang bahay namin hanggang terrace, may mga table, yung po lahat ay pag nagra-raffle, ako'y lagi nabubunot. Kaya po laman ng aming terrace ng mga table, yung po ay sa raffle na nung ako po ay may direct selling at ako po ay naging manager na Natasha and everything. Millions po ang benta ko sa Natasha noon. Avon, Sara Lee, Boardwalk. Diyan po ako busy noon, pero nagagawa ko pong iwan ang tindahan for the sake of evangelism. Pinaranas po yan sa akin ng Lord. Doon po nagsimula yung relationship namin ng Panginoon. When I opened my heart unto Him, 1986. Yes, marami ako, nagkaroon ako ng 4 na pwesto mula sa isa. Nabili yung mga katabi. Bigasan po yan sa rice. Nagkaroon po ako ng another extension, boutique. Namimili po ako ng mga damit. Doon ko po na-win si Pastor Lizeth and yung Pastor Lee to be her. Ilan na po yung pastor na for the glory of God po yan. Nagkaroon na rin po ako ng apos na pastor dahil sa mga na-win, then nanganak yung aking na-win for the glory of God. Yun po yung panahon noon. At yun naman po yung season na kung saan ako po yung nandoon sa business. Pero yun po ay in-upgrade, ni-level up po ni Lord yung calling niya sa akin. Sino rito naniniwala, ikaw rin ile-level up ni Lord ang calling. Remember Pastor Rex from Bawan? Siya po talaga, nung naririto, nagwiwin doon sa Bawantek. Sila'y doon ay talaga nag-Jericho ko doon. And then, ganun po kaalab si Pastor Rex na ngayon ay nasa Canada. At ngayon po ay may hawak na, congratulations Pastor Rex. Yan po ay biyaya ng Lord from Bawan, taga Bawan. And soon to be, yun, wag na. Soon to get married with our you. For the glory of God, Aldea, yun. Sinabi rin eh. Siya po ngayon ay promoted, upgraded, kita ni Lord yung heart niya. Siya po ngayon ay full-time pastor na-mention na naman ng Doc Jing eh.
Ha? Sabi naman Jenny May. Sa Sherwood yan. Sherwood. Canada. Saka full-time na po. Palakpan natin si Lord. Saya po ako. Ang dami pong laman. Hello, mga taga-Canada. Alam ko, nakikita ko mga viewers doon from Canada to Gigarao. Marami po provinces and international. Hello sa inyo lahat. Nag-view po sila. Marami po tayong JA1 Bawan, from JA1 Bawan na ngayon inasa Edmonton, Canada. Pamilya. At sino na kaya ang kasunod? Wag muna. Jenny May. Naroon naman po ngayon ang aking anak sa Regina at marami rin po doon, biyaya ng Panginoon. At sa iba't iba, Dubai, meron tayo sa Qatar, nandun din sa Dubai, for the glory of God. Baka meron ako di man. New Zealand, yung ating pong Mel na siyang caretaker ng pagpapagawa nito. Imagine nyo, caretaker, nung ito'y gawin. Ngayon po ay senior pastor ng Auckland, New Zealand. Mel Mendoza and the family. Palakpan natin si Lord. Ako po'y masaya. Sabi niya, Ninang, ako po ang senior pastor di praise God. Ako inyong mentor. Oo naman. So, lagi po siya nakaabang sa ating devotion. Ako po'y masaya. Imagine nyo si Pastor Mel, siya po ay caretaker. Nasa barracks natutulog habang ito'y ginagawa. At ngayon, buong family, whole family, pati manugang ay nando na at siyang senior pastor ng Auckland, New Zealand. Palakpakan natin si Lord. Apo'y masaya. Baka ako merong hindi ma-mention. Apo'y masaya. Pastor Louie, Batangas pa siya, pero dito uma-attend. At ngayon, pastor na. Siya po may hawak ng team na matagal. So, napakatagal po. Maliliit pa po sina Jehu, sina Ken. Ngayon po ay mightily ginagamit. And Pastor Louie is a pastor already. Kasamang kanyang sweetheart sa lugar ng Tanawan. Tanawan ba? Tanawan. For the glory of God. Sila po'y kahit Batangas dito uma-attend. At ngayon pala prepare lang ng Lord. Prepare, training ground for the glory of God. So, accepting Christ as our Lord and person is the first step in the journey, and He wants us to experience. Life will never be the same when we start walking with Him. Yun po. Kaya ako'y nagtetestify sa inyo. Hindi na magiging kagaya ng dati na ikaw ay hindi lumalago. Lalago ka. Sabi mo sa iyong sarili, lalago ka. Mamumunga ka. Kasi yun yung plano ng Lord. And we are sealed. Ito ang maganda. Ephesians 1:13, we are sealed by the Holy Spirit. Tinatakang ka na ikaw ay Kanya. Ikaw at ako ay sa Panginoon. Ephesians 3:13. Tayo sinelyohan ng banal na Espiritu Santo para maniwala ka para sa mga padating pang blessing. First deposit niya, initial deposit is si Holy Spirit. Palapakan natin si Holy Spirit. Para maniwala ka na yung mga pangako niya, matatanggap mo pa rin. Sabi niya, itong initial deposit, maniwala kayo, ang inyong mga panghahawakan, mga pangako ay matatanggap nyo, masumunod lang kayo sa akin, may timing ako. Initial deposit na ibibigay ko sa inyo si Holy Spirit, the Spirit of Christ. Palakpakan natin si Holy Spirit. At tinatakan tayo na tayo pag-aari niya. We are sealed by the Holy Spirit, and this speaks of a relationship. Dapat dun sa ilalim yung this speaks. It speaks relationship. We are encouraged not to grieve the Holy Spirit. Nagigrieve si Holy Spirit pag hindi ka sumusunod. Nalulungkot siya. Parang sa mag-asawa, pag ang mag-asawa ay hindi nagsusunuran, nalulungkot ang asawa, higit ang ating Diyos. Nalulungkot siya pag may sinasabi siya sa iyo, anak, huwag mong gawin yan. Anak, humingi ka ng tawad.
Anak, magpatawad ka. Pag hindi tayo sumunod, nalulungkot siya. Kasi he's a person. May damdamin si Lord. He's a person. Holy Spirit is a person. Siya'y nasasaktan. Sino rito ang nagsasabing ayaw masaktan ang Diyos na may-ari ng buhay mo? Sabihin mo, ayaw kitang masaktan, Lord. Tulungan mo akong sumunod sa'yo. And so, when you speak of intimacy flows from relationship. Nagbubuo si Lord hanggang ngayon ng relationship, pero sinasabi niya, hindi lang for the purpose of relationship. This is for partnership. So a relationship with God simply cannot grow when money, pera, sins, activities, favorite sports teams, addiction will be your top priority. Hindi raw po mabubuo yung intimate relationship. Hindi gaganda ang relasyon ng tao sa Diyos. Makinig po kayo. Kapag ang inisip lagi, paano yayaman? Okay yun. Nagtatrabaho ang asawa ko sa negosyo. Okay yun, pero may time siya. Magtatrabaho tayo. Sabi ni Lord, wag pakainin ng tamad. So we need to. Pero we still need to establish good relationship. Gustuhin natin yung gusto ng Panginoon. Intimacy flows from relationship. Sumunod tayo sa gusto ng Panginoon, nasasaktan siya pag hindi natin ginagawa. So we need to act as an ambassador, umakto kang ambassador sa pananamit, pananalita. Kapag ka may umaaway sa'yo, sabi mo, magpalamig ka muna ng ulo, hindi ako makikipag-away. Ako'y anak ng Diyos, hindi ayoko makipag-away, magpalamig ka muna ng ulo. Mag-usap tayo pag malamig ng ulo mo. Amen? Ginagamit ko po yan pagka merong somebody. Yun po noon. So, to strengthen our relationship with God, we need some meaningful time alone with Him. Alone. Suluhin mo si Lord. Ibig sabihin, dapat wala ka muna sa TV. Spend muna ng time mo, moment mo kay Lord. Love you, Lord. Lord, ang saya ko kanina. Ikaw yun eh. O diba? Kausapin mo siya. He's a person. Lord, may kailangan ako. Kaya wag natin gagawin na kung kailan lang may kailangan sa kalalapit. Hello? Sabi nga nila, ginagawang bombero si Lord eh. Wala dito ganyan. Amen. Pumalakpak ang hindi ganon. Amen. So, lagi kang lalapit. Amen? Why? Because ikaw at ako ay sons and daughter. God has sent the Spirit of His Son to our hearts, crying out, Abba, Father. Ang isa daw tunay na anak ng Diyos na nasa iyo si Holy Spirit, hindi ka nahihiyang, Abba! Abba, Daddy! Eto ako. Tulungan mo ako ha. Bukuha ako ng board exam. Ganyan. May bayaran ako, Aba. Tulungan mo ako. Wag mo na akong singilin. Wala pa akong pambayad. Pwede ba yun? Anything. Pwede mo sabihin. Gusto kong makabayad ng utang, Aba, Daddy. Tulungan mo ako sa negosyo ko. Pwede ba sabihin yon? Yes. Talk like as a child of God. Amen? Magpapakasal ako. Tama ba yung pakakasalan ko? Basta, kailangan in line sa Word of God. Do not be equally yoked with the unbeliever. Kaya ako po, hinamon ko po ang aking boyfriend. Kahit kami 6 na taong magkasintahan, hinamon ko siyang makipag-break. Kasi ayaw niyang mag-born again. Buti na lang, hindi siya nakipag-break at na-born again. And then, saka pa po ako nagpakasal after 2 years na maunawaan kong born again na nga. Mukha naman born again na nga. Ayos naman. Ayos na ayos talaga. Ay, nakikinig nga yung asawa. Love you. In Jesus, we have boldness and confident access through faith. Itinuro ko na po ito sa inyo last week. Through the blood of Jesus, tayo po ay nakakadako sa trono. Hebrew 4:16.
And what does it mean to have a relationship with God? Ano bang ibig sabihin ng relationship? It is just like healthy relationship with our spouses. Friends and family, a relationship with God is characterized by frequent communication and experiencing His faithful and loving presence. Yun po yun. Kailangan consistent, spontaneous ang iyong pakikipag-usap. Hindi scheduled. Si Lord anytime, Jeremiah 33 verse 3, anytime mong kausapin, hindi po binsi ang linya. Kasi siya'y Diyos. Kahit lahat tayo sabay-sabay na makipag-usap, maririnig niya tayo basta according to His will, ibibigay niya sa'yo. Sabi ko po, according to His will, ibibigay niya sa'yo. According to His will, ibibigay niya sa'yo ang hinihingi mo. And more than you ask, and more than you could ever imagine, God is able to do it for you. Higit pa sa iyong hinihingi. Amen? Natutuwa naman po ako. Ito yung relationship namin ng aking asawa sa aking anak. About relationship, ano? Paalam ang aking mga anak. May asawa na yun. Okay ka lang, Adrian, mong gwapo? Wag na. Okay lang. Yumapos siya sa akin kanina. Kaya, Mami, sumunod ako sa inyo. Sabi ko, you will reap the harvest of your being obedient. Kasi po, nagpapaalam. Pupunta sila doon sa, maganda daw ang view doon eh. Naku, ito'y online na, okay lang. Maganda daw yung view doon sa Luklok, doon sa Sampaguita. Nagpapaalam sa daddy niya, ay pakinig ko yung pag-uusap nila. Sabi ng daddy niya ay, dahil siyempre mas malaki yung aming sasakyan, nabigay ninyo. Ay sila meron din, pero prefer niyang hiramin. Magaling naman na nagsabi, dahil kung hindi, baka lumarga na ng kanila, hindi na namin sila mapipigilan. Ang sabi lang namin, hindi namin ipapahiram sa iyo ang sasakyan, hindi dahil kami ay madamot, dahil kung saan nyo man dalhin, pwede. Bagamat sila may sasakyan po, yun lang, mas malaki, lalagay ang stroller and everything, kung ano pang dadalhin, para maipasyal. Di, mas malaki nga naman ang Montero kaysa dun sa kanilang sasakyan. Ang sabi lang ng daddy niya, anak, ilan na nagsabi sa akin, masyadong matarik yun. Doon matarik na, makipot pa, bangin ang kaliwat kanan. May nagsabi na sa akin, huwag na kayong pumunta doon. Huwag na, hindi naman namin pinagdadamutan sa sakyan kung kailangan. Yan na may maraming beses nang pinatunayan sa inyo. Di akong kausap siya. At ako'y nag-message na lang. Sabi ko, anak, kami naman ay pwedeng magpahiram, ba't gang hindi? Pero pag kami nagpahiram, para na rin namin sinabing sumasang-ayong kami na pumunta kayo doon sa nababalitaan naming matarik, bangin ang kabilat ka, no? Makipot. Hindi nga kami konforme na kayo pumunta. Kaya hindi namin ipapahiram. Dahil hindi namin gustong kayo pumunta. Marami na po nang galing doon. Basta kami hindi namin gustong kayo pumunta. Ibig sabihin, kung gagamitin ang sasakyan at ipinhiram namin, parang pinapayagan namin pumunta. Hindi nga Hindi namin pinahiram. Hindi natuloy. At ang akin namang anak po ay laki po yan sa pangaral. At ayan po talaga masunuring anak. Palakpakan natin si Lord. Kahit na po yung may umaaligid na babae sa kanya, na very active namang parang ano kang tawag doon? Aggressive. Napahiwalay po namin. Lalaki ang akin, napahiwalay. Kasi high school pa. Masunurin po for the glory of God. Kaya ngayon lumapit sa akin, Mami, okay, sumunod sa inyo. Sa Catalina na lang kami pumunta. Palakpakan natin si Lord.
Oh, walang dagat. Pero namasyal pa rin Catalina. Pero masaya, ang saya-saya niya. Malaki na po, may asawa na, may manugang na rin ang baysang ko. Hindi alam na aking baysan no, kinukwento ko kanina na yun. Hindi naman namin malalaman kung hindi. Pero nakita ko doon, masaya siya. Dahil nakasunod. Hindi niya inisip, ay paano niyo ako pakakailaman? Ako na may asawa na, ako may anak na, ako may pamilya na, ako naman may marunong din. Ako na may nakakapag-decision. Hindi. Wala. After ko sabi niya, kami, we love you, anak. We love you always. E di sasagot naman siya na, I love you, mommy, daddy. Ganun po kami, I love you, Han. Sa amin po ay, po yun di ba? Sanay na gayon. Ako po'y masaya. Sabi ko, bilang panganay, papakita ng magandang halimbawa pa sa aking dalawang anak. Amen. Ako'y masaya. At siya na may masayang-masaya. Pati naman manugang ko. O, di ba? O. Saan sila nakapunta? Diyan lang sa Catalina Subdivision. Ano ba yan? Subdivision. Malawak. O, hindi, ayos. O. Nasunod yung pamamasyal, pero walang tubig. Okay. So, ganun po yung ating relasyon sa Panginoon. Kung ako'y natuwa ng aking anak ay sumunod, naikwento ko pa sa inyo, ay how much more ang Panginoong Diyos. Sumunod tayo sa gusto niya, hindi ka mapapahamak. Amen? Hindi ko naman iniisip na mapapahamak. Ito pa, tinulungan sila ng issue na ang bulkan ay nag-aalma. Lalo hindi sila tumuloy. Hindi ko naman sinasabing kinampihan kami. Okay. So yan pong ibig sabihin ng relationship. So what does it mean to have a relationship with God? Just like a healthy relationship with our spouses, our children, friends, family. So a relationship with God is characterized by frequent communication. Yun po, kaya ko naisali yun. Nag-communicate siya sa amin. Siya na may malaki na. Siya naman ay may bahay ng kanila. 30 ka na. 31. Oo nga, 1992 91 po kami nagpakasal. So, biyaya, kahit ako'y 30 years old na after several months siya, biyaya po na. How do we communicate with God? It is a two-way communication. Through God's Word, through the Bible, and prayer. Wherever you are na wala kang kausap, you can pray spontaneously. I love you, Father. Halimbawa, nagdadrive ka, merong hindi ka napansin, pero iningatan ka na, oh, I love you, Lord. Thank you for protecting me. That is a way of communicating God. Agad wag mo nang hintayin, gumabi bago ka nagpasalamat. At pag ikay nagkamali, oh, sorry, Lord, ayaw ko maulit. Nasasabihin mo, pag ikay nagkamali, Lord, sorry, naamin ko mali ako, ayaw ko nang maulit. Ayaw ko na, biyayaan mo kung wag maulit. Andiyan ba tayo? Yan po yung building relationship na maganda sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin gumabi bago ka humingi ng tawad. Magpabago ka na kaagad. Tinuro ko na po yan sa inyo, yung meaning ng repentance. Aminin mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Takwil mo, ay sabihin mo, ayaw mo nang maulit. So prayer is spiritual, sabi ni Billy Graham. Prayer is a spiritual communication between man and God. A two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to Him. Ayan naman po yung alam na natin. Aray, inilagay ko lang po at aray. And prayer to God is like a child's conversation with his father. It is natural for a child to ask his father for the things he needs. Kaya po yung mga ama, magpakita kang ikaw ay representative ng Ama sa langit, ikaw ay magpakaama. Kaya dito ang sinasabi, like a child, to ask his father for the things he needs. Yun nga, tumawag ang aking anak. Aking po, pagkaganyan po, sa aking mga anak, balimit po ang kausap ay daddy nila. Hindi po ako.
being the head of the family. Lalo ang Pastora Hana, siya po, most of the time, ang kausap. Kaya nagre-report na lang po ang aking asawa sa akin, pero nakalagay naman po sa GC. Minsan lang po natatabunan. Prayer involves repentance and confession. And through prayer, we bring our needs and concerns, anxieties, and those of others before God, asking for His guidance and intervention. Yan po yung pananalangin. Ibigay mo, sabihin mo kay Lord, okay po bang ako'y magmaktol? Okay lang. Maunawaan ka dahil si Lord ay naging tao. Pwede po ba, minsan po ako talagang, ang Lord naman, bakit naman ganun? Kung sino pa yung hindi naglilingkod, sila pa yung nananagana, ako'y naglilingkod, bakit? Sabihin mo. Pero I want you to know, the best is still yet to come. Hindi pa siya tapos sa'yo. May patutunayan si Lord sa'yo. Ang pagkakaiba na naglilingkod, Malakay 3:18. So let us approach the throne of God's grace with confidence so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. And cast all our anxiety because He cares about you. Sabihin mo lahat. Pwede po ba minsan ako po yung nagtatanong, okay. Di ba, ikaw bilang anak, nagtatanong ka sa tatay mo? Ganon din, trato natin ang Diyos ay Ama natin. Pwede po bang magtanong sa Kanya? Pwede po bang, sometimes ako po yung nagko-complain? Pwede. Walang bawal. Relationship. Ama, ako po ay nahihirapan na. Tulungan niyo po ako. Alam ko po, tutulungan niyo ako. So go! Sabihin mo lahat. Kaya kami sa inner healing, hindi ko namin pinipigilang umiyak. Hindi namin pinipigilang sumigaw. Release po yun eh. Yung mga nawala ng may pumanaw, hindi yun namin sinasabing, tahan na, wag ka nang umiyak. Huwag! Hayaan mo siya. Release niya yun. Amen? Pero wag ka namang magdudwell ng matagal na matagal. Nahayaan mo. Ito naman, ikaw as minister, humingi ka ng biyaya. Lord, panging biyaya, biyayaan niyo po ito ng pag-ibig. Biyayaan niyo po ito ng matinding biyaya na matanggap niya, makomfort siya. Yun, ganun po ang minister. Ganyan po kami pag nagpe-pray. Magge-gesture po kami, asking God for His grace, for His miracle, for His strength. So ikaw rin bilang anak, amen? Tapos mo yung kamay, Lord, give me wisdom. Lord, give me strength. Hindi ko po kaya. Umakto ka bilang anak. Sabi mo siyang kaliwat kanan, umakto ka bilang anak, hindi bilang alipin. Hingin mo, sabihin mo lahat. Maging open ka sa Kanya. Nakakapag-open ka nga sa asawa mo eh, tama? Para gumandang relasyon nyo ng Diyos. Sabi ko, itong anak ko, sige, tahan na. Di ba ganyan tayo? Tahan na. It's okay. Eh kami nga bilang minister, pag kami inner healing, it's okay. God is good. God is gracious. Release, more pa, release. Hindi yung tahan na, isa, dalawa, tumahan ka na. Hindi po ganyan si Lord. Tao lang ang gayon. Hindi ganon. Babatuhan kita. Hindi ganyan ang Diyos. Naiinis na ako sa iyo. Hindi ganyan ang Diyos. Siya'y banayad mong magalit kung umibig ay lubos. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, ganun niya nililimot ang ating kasalanan. Psalms 103, following verses. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sabi naman ni Henry Blackaby, ito po ay ako may devotional nito. Ilan po ang aking book devotion ni Henry Blackaby. Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. In anything, draw you away from the relationship, that activity is not from God. Ano man daw po yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi galing sa Diyos. Ang galing sa Panginoon ay kung paano ka magiging malapit. Kagaya ng aming ginawa, in-impress ng Lord sa akin, mag-set ka ng empowerment day. Ha? Oo. Saan po? Sa Bawan. Ha? Opo. Sige po.
Nabigla ang Pastor Racel. Kasi yan po lagi ang bit-bit ko sa mga gawain sa empowerment. At Pastor Alicel. Sila po yung ating tatlo na topic. Pastor Alicel, 3. Akin yata ay 4, 5, iban. Mga major. At binigla ko rin si Sheila Deer about naman sa isa pang topic na fitted sa kanya. Binigla ko sila. Trained na sila eh. Yan po yung purpose. Relationship, pero hindi mananatili sa relationship. Magpapatulong growing. So, anything, activity that is not from God, yung mga activity na magpapalayo. Kaya po, we set activity na magpapalapit, magpapafired up. Yun po yung Sunday, at saka nung holiday, magkasunod. Full pack. 80 plus ang umaten for the globe. Magkakaroon po tayo ng another batch bago umalis si Pastor Alicel going to Dubai. Manganganak po ang kanyang manugang kambal. Pag-pray natin, nasa Dubai po, pagkambal po, pag-pray natin may makuha agad na ma-train ang pastora na mag-aalaga. Sabi ni Brother Lito, sabi ng kanyang ninong, aking asawa, kailan ang balik niya? Ay, magkasama si Brother Lito, kailan balik niya? Ay, ninang, pagka po nakagraduate na po ng college. Ano gan tagal? Pag nakagraduate daw ng college. Alam naman natin, Pastor Alicel po yan ang aking pong alalay sa mga kasalan. Siya po yung coordinator. Ko-coordinate ng kasal. Ako po may kasal uli. Siya po yun eh. So may mga na-trained naman po. Even sa mga child dedication, water baptism, yan po yung aking kaalalay. Kahit lalaki gano'ng kataba. Ay, lakas naman ng pastora. Yan po yan ay bunga po, ang biyaya. Bunga po natin yan. Isang anointed woman. Kasama ko po siya sa Isla Verde. Ako po yung speaker sa Isla Verde. Sasama ko po siya at saka si Pastor Asay. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. Hindi niya kukunin sa'yo. Hindi niya ihingin sa'yo, I should say, ang bagay na maghihinder ng relasyon. Instead, gagawa siya ng paraan para maging magandang relasyon mo kay Lord. Kung papayag ka. Pinapaganda ng Lord ang relasyon natin through prayer and the Word of God. At ang church po ay malaki ang responsibility para malagaan ang relasyon nyo. Nagseset po kami, kagaya may leadership camp mula Tuesday. May leadership camp po. Yan po'y pag-aalaga, pagpa-fired up. Kasi may mga pumapatay ng apoy, ng alab. Tinuro ko po yan ng mentoring ko sa area pastor. Tuturo ko po yan sa mentoring. John 10:27-30, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Nasaan dito ang mga sheep ni Lord? Kilala ka ni Lord. Alam niya yung kahinaan. Napapatawa siya sa'yo. Pero yung kahinaan na meron ka, hindi magiging hadlang sa pagkatawag niya sa'yo. Ipuprun ka niya. Imomold ka niya kung ikaw ay magpapabasak. Ano pong sabi ko? Kung ikaw ay magpapabreak, ikaw ay kanyang bubuuin ng ayon sa gusto niya. Sino yung gusto mo ay ikaw ay mabuo, ibibreak ka niya, tatanggalin niya ang mali sa'yo, ibibreak ka niya ayon sa gusto niya. Sinabi ko po yan sa Lord. Break me, what break yours? Basagin mo ako, hubugin mo ako ayon sa gusto mo. Tanggalin mo sa akin yung nakakasugat sa'yo. Hindi ko po kayang iwan ang tindahan, ang negosyo, kung hindi dahil sa Panginoong Diyos na kumilo sa akin. Hindi po dahil ako ay sumunod, hindi dahil sa galing ko, hindi dahil ako ay, basta ang sasabihin ko po ay, overall ay si Lord. Step by step, prinosesa niyo po ako. At ikaw, step by step,
pinaprocess ka ni Lord. Pinaprocess ka ni Lord para bilang kanyang anak. Hindi pa siya tapos sa'yo. Alam niya ang kahinaan natin, every one of us have weaknesses. Ito yung maganda, my sheep, sabay-sabay po tayo. My sheep listen to my voice. Tayo yun. I know them. Kilala ko sila. And they follow me. Amen. Nasaan dito mga tupa ng Lord. Hindi ka kambing, hindi ka nanunuwag. 28, I give them eternal life. Yan ang mga tupa, may buhay na walang hanggan. Ang sasaya talaga natin. May buhay na walang hanggan. Ito pa maganda, they will never perish. Ang totoong tupa, ang Lord lang nakakakilala. Kung ikaw talaga ay surrendered na ang buhay, kung talagang ikaw ay nananahanan ng Holy Spirit, you will never perish. Hindi ka mapapahamak. Sabi ng iba, bakit si Judas? Hindi ko alam kung siya ba'y totoong nakikinig. Si Judas pa nung nagtuturo si Lord, siya'y pinili. Kagaya mo at ako pinili. Hindi ko lang alam kung paano nakikinig si Judas, habang nagtuturo si Lord. Yung kaya nagse-cellphone, wala naman cellphone noon. Yung kayo anong iniisip? Pera. Ba't siya naging Judas? Mas pinili niya yung pera. Hindi ko alam kung totoo siyang born again. Kaya ito pong ibig sabihin, ikaw at ako'y pinili. At ito daw, ang tunay niyang tupay, nakikinig sa kanya. Taas ang kamay ang tunay na tupa. May buhay na walang hanggan. Give them eternal life and they will never perish. Hindi mapapahamak. Bakit si Judas ay napahamak? Pinili niya. Kung siya'y nagrepent, kagaya ng prodigal son, nagrepent, di mapapatawad. Kaya tayo, pag nagkamali, repent. Ibig sabihin, Lord, inaamin ko. Sisisi ako. Yan ang ginawa ng prodigal son. Nakabalik siya, binalik sa kanyang ring, ang robe. Kasi nagsisi. Sino po yung hindi nagsisi, tinamaan ng pride? Si Lucifer. Worshiper ni Lord, tinamaan ng pride. Sabi mo sa iyong katabi, walang lalapit sa iyo ng pride. At wala kang tatanggapin sa puso mo na pride. Pag ikaw ay nagkamali, aminin mo na agad. Delikado, nanganganak ang kasalanan eh. Ito, my sheep listen to my voice. I know them. Alam ni Lord ang iyong ups and downs, kahinaan. Alam niya. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, kung may mabait sa lupa, higitan Lord. Kung may mapangunawa sa lupa, higitan Lord. Kung may nagdidisiplina na ama, ang Lord nagdidisiplin din. Minamahal niya, dinidisiplina niya. Amen? And they follow me. Ito ang maganda. 28. I give them eternal life and they will never perish. Sinabi na ni Lord, sinabi niya, hindi mapapahamak ang totoong kanya. Ikaw ba ay totoong sheep? Pumalakpak ang totoong tupa. Hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, hindi ka mapapahamak sa apoy ng impyerno. Yes, tayo may mga problem, pero papasa ka. Part ng growing up, part ng molding. Para ikaw ay makita, pure bang iyong faith? O ayan ay dayami. Para makita naman, pagdating sa langit, kung ikaw ba'y karapat-dapat i-reward sa lupa at langit, pure ba? Pure, ibig sabihin, love bang motivation ang iyong ginagawa? No one can snatch them away from me. Sabi ni Jesus, walang sino mang pwedeng umagaw sa aking mga tupa. Sabi ni Jesus, woohoo! Wala. Sabi mo, mapalad ka bilang tupa ng Diyos. Aalagaan ka niya, ipuprotect ka niya. Kukwikan niya ang heart mo pag nagkamali ka. It's conscience. Your spirit to spirit. May built-in conscience po tayo.
For my Father has given them to me. 29. And He is more powerful than anyone else. He's more powerful. Ibig sabihin, kung merong magtatry na ikaw ay ilayo sa Diyos, more powerful si God, hindi siya papayag na mawala ka pa sa kanyang makapangyarihang kamay. Huwag ka lang magpupumiglas. Are you listening? Sino yung masaya? You have already eternal life. Sino yung masaya? You are in the mighty hand, palm hand of the mighty God. At sabi rin, no one can snatch them from the Father's hand. Nasaan ang tupa ng Diyos? Nasa kamay ng makapangyarihang Aba. Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen? Kaya magpatuloy tayo. Relationship yan. Now we will go to partnership. Mabilis na ito. Yun yung relationship. Tupa. Tayo po ay tupa. Siya ang ating Ama. Tayong mga tupa, sealed with the Holy Spirit. Tayong mga tupa, we have access. Open tayo sa ating communication sa Lord. Now, partnership. We all need relationship and partnership for a balance and enjoy our Christian life. Kailangan balance eh. For a while, meron kang pero sa isip mo pa rin, itong negosyong to, o ito, dinala ko ng Lord dito sa company na ito. My purpose is to become ambassador of Christ, to bring people to the Lord. Makinig kayo. 16 ng Mark 1. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkakapatid na mangingisdang sina Simon, si Simon Poy Pedro, at Andres. Naghahagi sila ng lambat. Verse 17. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Wow. Alam na agad ni Christ. Nakuha niya na sa puso ng Ama. Every time na siya mananalangin, nakukuha niya. Kung mga sino, kaya sana sabi niya, ilan naman ang asawa mo? Alam na agad ni Christ. So, alam agad ni Christ na itong si Simon Pedro at itong si James susunod. Kaya sabi, hali kayo, gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Fishers of men. Alam na agad ni Lord. Alam mo ba, buhay mo, future mo, alam na ni Lord eh. Alam ni Lord kung susunod ka o hindi. Kaya wala tayong pagmamalaki. Nakasunod ako mag full time, hindi dahil sa galing ko. Ang ginagawa ko lang, lalagay siya ng desire. Tapos ability. Ang akin ay faith in action. Sige Lord, nilagyan mo akong pagnanasang mag full time. Hindi ako mag-aalala doon sa negosyo na iiwan ko sa aking asawa. Sige Lord, ikaw ang Lord ko. Yun po yun. Alam na ni Lord eh. Alam na ni Lord bago pa mangyari. Sino naniniwala ron? Ang maganda ron, may solution na si Lord bago ka pa mamroblema. Totoo po yun. At tignan nyo, nagkasala si Eva at si Adan, alam na ni Lord yun. May solution na, isusuguin ng anak. Amen? May solution na, suguin si Christ. Bago ka pa na problema, may solution na si Lord. Kaya okay lang, mag-isip, kaya, mag-pray. Yan po, dinadako lang ni Lord, intimacy. So ito yon, partnership. Partnership, sumunod agad. And Jesus select the 12 to form a team to conquer the world. Una, bumuo siya ng 12. 8.1 billion of people around the world. Yan ang mission ni Lord, to conquer. 8.1 billion. Ganyan na pala karami ngayon. Yan pong updates, 8.1. In-update ko itong aking 8.1 na pala, ganyang karami na. Ang tao, grabe, noon ay 7 pa lang. Ilan ba yung nilagay ko kanina? So, first step,
Come and follow me. Call for a relationship. Call for intimacy. Yan ang unang step. Pero second step, hindi pa pwedeng puro relasyon lang. Continuous relationship. Basahin mo. Ang sinasabi niya sa Bible relationship, have a great intimacy. Kausapin mo siya. Spontaneously, nagdadrive ka, wala kang kausap. Hindi ka nagtitv, walang asawa mo, nasa bahay ka, naglalaba ka, kausapin mo siya. Awitan mo siya. Hello? Yan po ang first step. Come and follow me, call for a relation, call for intimacy. Second step, calling for partnership. I will send you out to become fishers of men. Yan po tayo. Mark 1:17, sinabi na Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Christ Himself is the one who called you. Jesus' mission is to evangelize how many million? In the Philippines, how many millions na ngayon? Nasaan na? Millions. Millions. Narito na tayo in the Philippines. Yan po yung world. 8.1. Nandun na tayo. Yan. 118. Ang akin pala hindi upgraded. Ang akin pala hindi, 118 na. Akin 100 eh. 118 in the Philippines to save the world. Ito po yung mission ni Lord to save the world. Bakit to save? Oo. Ang world ay ilang bilyon? 8.1. Mission to save the 22 million. How many million na ngayon sa sa Manila? Dalik mo ako. Million sa Pilipinas. 14.9 million people in Manila. 14? Sa akin, 22. Anong tama? Namatay ng iba. Akala ko mas marami ngayon. Tama ba yan? 22 ang akin eh. Hindi ko alam. Yan po. Our calling is not just to a relationship, but in partnership. To win souls and make disciples. Luke 10, 1-2. Kataas nito, pumili pa ang Panginoon. Luke 10. Basa po. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 na tagasunod. Sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan sa iba pang lugar. Pupuntahan niya, sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sino may-ari ng mga anihin natin? Si Lord. Anong kailangan nating ipanalangin? Magpadala siya ng harvester. Kanino tayo mananalangin? Sa may-ari. Yumuko ka at pumikit at ipanalangin natin. Yes, Father God, you are the Lord of the harvest. We pray, bring more harvesters in the harvest field. Particularly here in J1 Bawan, in J1 family, in every churches, full gospel churches, send harvesters in the harvest field, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagmamayari mo mga anihin, we pray, O God, for the harvesters. Walang imposible sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Sa 36, kayong mga tagapag-ani, ito maganda, para kayo time encourage. Basa po. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya sinabi niya ano man ang hilingin ninyo, may tatanggapin talagang gantimpala. I'm blessed more than beyond what I think nung ako'y umalis sa pagtitinda. Kaya kung saan ka man nag-i-employ, nilagay ka doon ni Lord, hindi lang para kumita ng pera. Nilagay ka para doon sa mga narorong mapapahamak. Are you listening? Share mo naman si Christ. Meron kang mission. Sabi, kayong mga tagapag-ani, basahin po ng mga kalalakihan. Malakas.
Kahina. Kakaunti yata lalaki. Hindi naman, nahihiya lang. Tapos sinabihan kasi ang mga lalaki, huwag ka masyado maldaldal. O, diba, no? Ang mga lalaki daw, huwag madaldal. Yan tuloy, mahina ang bibis. Tayo pong kababaihan, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Taas ang kamay mga tagapag-ani at ituro mo kung yan ay nakataas ang kamay. Sabi mo, ikaw na tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sino naman yung gustong mag-ani? Tagapag-ani at mag-aani pa. Hindi ako may sabi ako'y nagdideklara. Tayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at nag-aani. Ako'y masayang nagsishare, kayo na may masayang mag-aani. May gantimpala ka. Matatanggap mo ang gantimpala mo. Anihin mo, hinog na. Sobra na. Malapit na dumating si Lord. Hinog na. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kabarangay mo, kakilala mo, kaopisina mo, katrabaho mo, sa lugar ng iyong business, that is all harvest field. Kung saan ka naroroon, yan po ay harvest field. Andiyan pa tayo? At may pangako si Lord, may gantimpala. Palakpakan natin si Lord. Kakatuwa naman si Lord. Lagi na lang siyang may biyaya. Pag meron siya pong pinapagawa, ay iba po ang Lord pag nagpala. Alam niyo yon? Alam niyo ba na iba ang Diyos pag nagpala? Iba ang Diyos pag nangako, tumutupad. Iba rin ang Diyos pag nagpala. Kung anong ipinangako niya, tinutupad niya. Ang pangako niya, gagantimpalaan niya ang bawat isang nag-aani. At sa nag-share daw ng Word of God at nag-aani, pareho magiging masaya. At ibibigay daw niya sa mga inani ang buhay na walang hanggan. Pero may gantimpala sa mga soul winning. Nag-aalaga. Verse 38 at 37, totoo ang kasibahang iba ang nagtatanim, iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos, kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. May mga nag-i-evangelize talaga. Kagaya ko po, ako po yung evangelize nung ako'y high school. Ako'y dinala sa isang church. Hindi lang ako naalagaan. From high school, wala na po. Hindi na po ako naalagaan. Kaya after college na lang po ako nung dumating ang bishop sa aming bahay para ipag-pray ang aking kapatid. Yun po ang simula. Sinugo ng Panginoon ang ating bishop. Siya po noon ay reverend pa. So Jesus commands all to go while promising to give us exactly what we need to do the work He sets before us. Yan po ang command. And God can use anyone despite their shortcomings. Amen? For His power is made perfect in our weaknesses. Muling makikita, ito po yung maganda. Malakay 3:18, basahin po natin. Basa pa. Muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. At ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. Ang tunay pong paglilingkod ay pagdadala ng mga tao palapit kay Kristo. At yung pong nakikita niyong mga worker, yan po'y tumutulong para ipakita ang pagiging tunay na ambassador. Mga tumatayo po rito, pinapakita pong tunay na ambassador. Kami pong mga tumatayo, sila pong mga worker dito, pinapakita tunay na loving. Ang pagkakaiba ng naglilingkod. Ipapakita outwardly, inwardly. Ipapakita naman ng Lord na
andyan siya to bless. Pero ang pinakagusto ng Lord na paglilingkod ay magdala ka ng tao palapit sa Kanya. Maalagaan mo. Higit ka pa sa isang worker. Higit pa sa iyong nagagawang pagiging joint sa different ministry, yung mailapit mo. Kasi bago umalis si Lord, yan pinagagawa, go! Go! And make disciple. Baptizing them, the Father, the Son, the Holy, teaching them. Ayaw ni Lord na may mapahamak habang hindi pa siya dumarating. Pero malapit na po siyang dumating. I-share mo si Christ. Hindi ka man member ng different ministry, pero ang galing mong mag-share, nadadala mo palapit kay Kristo, naalagaan mo, hoy, linggo bukas, handa mo ng damit mo, punta tayo. Nariyan ba tayo? Hindi ka makakapagligtas, lalapit mo ang tao sa Panginoon kung hindi ka rin malapit. Pero ang kaharap ko rito, malapit sa Panginoon. Ayaw mo nang humiwalay pa. No one can snatch you in the palm of God's hand. Pero ang maganda ron, relationship leads to partnership. Kapartner tayo ni Christ in the kingdom of God here on. Palakpakan natin si Christ. Tapos na po ako. We need the Holy Spirit. Pwede po tayong tumayo as we meditate this. Kailangan po nating lahat si Holy Spirit. Kaya kakantahin natin yung Welcome Holy Spirit. Kanina lang hindi masyadong swak yung I pray kasi naka-live po tayo. Punta na po dito ang nasa naga. Let's meditate this. It's all about the Holy Spirit. Lahat po tayo nasa likod. Kayo po ba ay attendee o kayo po ay worker? This is about Holy Spirit. Tayo po tumayo, please. It's about Holy Spirit. Now is the time for us to think it over. It is not by force nor by strength. Wala tayo pa pagmamalaki. Pastors, leaders, every one of us, wala po tayong may pagmamalaki. We need the Holy Spirit. It is not by force, nor by strength, nor by spirit, but by my Spirit, says the Lord of heaven's armies. It's only through the power of the Holy Spirit. We are not clever enough to win this world. Di tayo, kulang ating karunungan para i-win ang mundo. And we are not strong enough to resist temptation. And we are not faithful enough to win God's favor. But the Holy Spirit is. Siyang nasa iyo, siyang nasa akin. Lagi nating alalahanin yung hindi natin kaya, si Lord yun. Are you listening? Kung may magandang nangyari, si Lord yun. He's infinitely more capable than you and me. Kaya lagi tayong aasa sa Kanya. Sa pananalangin natin, Lord, lead me. Ano bang gusto mo? Saan ako pupunta ngayong araw na ito? Yes, narito ako sa negosyo, or narito ako sa business, narito ako sa aking company. Sino yung gusto mong i-reach out ko? I am the harvest field. I am the harvest field. Kung saan ka nilagay ni Lord, the harvest field mo yan. And the Holy Spirit can accomplish more than in a single moment than we can accomplish in 1,000 years with our best efforts. Tandaan mo yan. Ayaw ni Lord na sobra tayong abala sa ating iiwanan. Nakakalimutan natin. At wag nating makalimutan, may inihandang langit at doon ay may awarding. Church, may awarding doon. Gusto mo bang ma-award ka ni Lord? Umalakpak sa Lord ang gustong ma-award. So ano man daw ang ating gagawin sa lupa ng motibo ay para kay Lord. Bringing people unto Him. Yan po ay pure gold. Huwag mong nasain yung ginagawa mo, pagod na pagod ka, pero dinaan sa apoy, ito pala'y dayami. We need to desire a pure gold, motivated with love. The key to power and kingdom advancement is not striving, but surrender.
Lahat tayo daily surrender natin kay Lord. And the more yielded you are, the more powerful you become in the Spirit. The more yielded you are. Sabi mo, Lord, di ko kaya. Guide me, lead me, sinusurrender ko sa'yo. Napagtiwalaan ka sa ministry bilang ministry chair. Ang iyong pagsisikapang hilingin kay Lord ay itumpak ang kanilang mga function as ministry member. Maalagaan na ang kanilang ginagawa ito'y para sa Panginoon. And God will gonna reward kung tayo maglilingkod sa Kanya. Patutunayan niya ang pagkakaiba. And the more yielded you are, the more powerful you become in the Spirit. Bigay mo lahat sa Panginoon. A surrendered, yielded life ay napakahalaga. And the Holy Spirit is the one who will grow His church. Lagi ko po yan sinasabi pag nag-uusap kami ng asawa ko. Anak ko, ang church naman, the church, the member of the church. Hindi yan akin. Alam natin, di atin. Yan ay sa Lord. Ipinagmamala sa akin niya ng higit ang bawat isa. Amen? Yes, merong mga maalis, going abroad, pero may dinadala si Lord at ikaw yun ay higit kang magagamit ng Panginoon. Pumalakpak sa Lord. And the Holy Spirit is the one who helps us to pray with power. Powerless without the Holy Spirit, but full of power when we are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who helps us to worship in truth, preach with boldness, live with holiness, and receive the word with understanding. Si Holy Spirit, pwede mapalakpakan natin si Holy Spirit. Oh, I love you, Holy Spirit. In fact, we are utterly helpless without Him, yes. And therefore, welcome Him in your life and in your ministry. Let us welcome Him, Holy Spirit, in our lives. Your presence, fill me with your power, live inside of me. Once again, welcome Holy Spirit. kayo nasa amin na for us to be changed. Be here with your presence. And the power that we receive from deep within Fill me with your is for the ministry of God. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never, never drying fountain. Never trying fountain. You are our comforter and counselor. Comforter and counselor. Tas natin ang ating kamay, sabihin natin, Take complete control. oh, you're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Never trying fountain. You are our comforter and counselor. Comforter and counselor. Oh, take complete control. Take I'm reaching complete control. I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I worship you in spirit and in Oh, truth. I'm reaching for your heart, Lord. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. This is our I prayer. feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you.
I worship you in spirit For the and last in time, I'm truth. reaching. Thank you, Holy Spirit. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Pinalalakas ka niya. Nothing compares to this place where I can see You are loved. face to face. You are so much loved by I Him. worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in Make it a promise unto God. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Palakpakan natin si Holy Spirit. Inaamin po namin, wala po kami magagawa sa lahat ng maganda, magaling, mga anointing behind it all. All the blessing and the favor, the protection, and the healing and the miracle, lahat ng iyon. Sa likod noon ay ikaw yun, Holy Spirit, working in our lives. And you, Holy Spirit, is Spirit of Christ, Spirit of Abba. Kami po ay nagpapasalamat, having the seal of the Holy Spirit, and we have eternal life. No one can snatch us in the palm of your hand. Bilang kami mga tupa. Kami mga tupa mo. Taas mo yung kamay kung ikaw ay tupa ng Panginoon. Sige, sabihin mo sa Panginoon, ikaw ay susunod. Ikaw ay biyayaan. Lord, naririto nananalangin ng bawat isa. It is a relationship. Ang pananalangin sa iyo is a relationship, two-way communication. Sige, talk to Him. Hindi ka niya itataboy, talk to Him. Ito yung gusto niya. Yes, oh Father God, salamat. Pero relationship, we declare it with leads to partnership. Kami partner mo, salamat. Pinili mo kami, hindi kami ang pumili sa iyo. Lord, salamat. Pinili mo kami para mamunga at manatili ang aming bunga. At ano bang hingi namin sa iyo ngayon? Humingi ka ngayon sa Lord. Humingi ka. Ano bang hingi namin? Oh God, ay pagkakaloob mo according to your will and purpose, more than we could ever imagine. Ito may sa kalusugan para healing for the health of God. Ano bang kailangan ng bawat isa, miracle healing, miracle of provision, miracle of favor, kaayusan, relationship, restoration ng mga nawala. Kayo may sabi, oh God, kayo ang pumili sa amin, and we have the stamp of we have the mark of the Holy Spirit, we have the seal of the Holy Spirit kami sa iyo. Lord, salamat. Mamumunga ang bawat isa, mamumunga, mananatili ang bunga. At ito, humihingi sa iyo, lead them, guide everyone as they pray, at magbuo ang mag-great intimacy sa iyo, sapagkat kayong nangako, patutunayan yung pagkakaiba na naglilingkod, ang tunay na paglilingkod, not just a worker, not just a pastor, a leader, but bring. Lord, dalhin sa iyo, palapit sa iyo, alagain. Panginoon, kami maging ambassador. Kami, oh God, ay mag-snatch ng people away from hell. Madala namin palapit sa iyong turuan. Disciple, maging disciple maker. That is partnership in your kingdom. At may pangako kayo. My Lord, patutunayan nyo kami, i-reward nyo. Ang mga harvesters, i-reward nyo. Kayo yung magre-reward. Lord, salamat. Para yung mga dinadala namin ay magkaroon ng eternal life. Salamat, oh God. May awarding dyan sa langit. Salamat. Salamat. You are the most loving God. Tulungan mo kami na maipakilala ka ng tama that you are a God of, you are the gracious God, most loving God, forgiving God, miraculous God, providing shepherd, wonderful shepherd, caring shepherd, loving shepherd, oh God, all-powerful shepherd. Kayo ang nag-aalaga sa amin. I was our great shepherd. Kaya Lord, marami pong salamat, anumang panalangin ng bawat isa, sa family, sa mga anak. Lord, magandang samahan sa loob ng tahanan. Magmahalan, magpatawaran, mag-unawaan. Even dito sa loob ng church, at saan mang naroroon ng bawat isang iba't ibang churches, full time, oh God, hallelujah, sa mga full gospel churches, andun makita ang tunay na pagmamahalan.
Makita sa amin that we are your ambassadors and we are your partners, O God, in your kingdom here on earth. Kaya naman take over. Take over, Lord. Sabi mo, take over, Lord, sa lahat ng mga kahilingan ng bawat isa. Not our will, but thy will be done. Hindi yung gusto namin. The best yung gusto mo. The best is yet to come. My Lord, not our will, Lord, but thy will be done. Thank you for your forgiveness. Thank you for everything, for the favor and for the protection and for the miracle and for the provision. Salamat. Sige pala, salamatan mo si Lord. Salamat. Itaas mo yung kamay kung sinasabing mo you want to belong to one of the harvesters in the harvest field. Lord, dinala mo ang bawat isa in the harvest field. Hinug ng anihin. Salamat. Everyone will do the function as harvesters. At Lord, sino man yung ginamit mo magtanim ng word at mag-aalaga at mag-aani, lahat ay may reward. Salamat, mararanasan namin yung great reward dahil ikaw ay great, great God. Sealed by the blood of Jesus, kayo naman po ang in charge sa mga family, First Ministries, the family, sa loob ng tahanay masaya, at sa paglabas, kaming masayang magagamit mo as your ambassador. We love you, we honor you, Lord. In Jesus' name, sa Diyos ang papuri. God bless everyone. Praise God. Amen.